Nagkasundo ang LTFRB at MMDA na hindi muna sila manghuhuli ng mga kolorum na truck. Binigyan nila ng palugit yung mga trucker para asikasuhin ang mga papeles at masolusyonan ang problema sa port congestion o siksikan sa pantalan. Nakatutok si Cesar Apolinario. Ang unang problema, hindi makagalaw kasi puno ang port, no? Ng mga containers, punong-puno. Hindi na raw manghuhuli ng mga truck ang MMDA at LTFRB kahit may truck ban. Ito ang napagkasunduan kanina sa binuong working committee ng MMDA, Philippine Ports Authority at LTFRB. Bibigyan daw ang truckers hanggang October 17 para asikasuhin ang kaukulang papeles ng mahigit 1,000 kolorum na truck. Nagtakda pa ng one-stop shop sa port area para magbigay ng assistance sa truckers. Statement of unity raw ito para tugunan ng port congestion na nakakaapekto na sa presyo ng mga bilihin. As I announced that they can now go out starting tomorrow. Bukod kasi sa mga lokal na negosyante, nagrereklamo na rin ang foreign investors. Ayon sa Federation of Indian Chambers of Commerce, dumami ang nawawalan ng trabaho at naluluging kumpanya dahil sa port congestion. Lalala pa raw ito ngayong bare months kung hindi masusolusyonan. Ang mga barkong dumarating ho sa Pilipinas, kahit tignan nyo ho sa Manila Bay, marami ho dyan ay hindi nakaka-berth at nakaka-unload kasi nakapila sila. So more or less ang waiting time is 2 weeks. Pero iba ang sagot ng alkalde ng Maynila. Hindi ko alam. Ay, hindi ko kayo nasabihan? Hindi. Okay, so ano po, matutuloy pa rin ang paghuhuli natin sa mga trucks? Basta susunod sila sa truck ban. Ang nakarating din daw kay Vice Mayor Isko Moreno ang pagbibigay ng hanggang October 17 para ayusin ng truckers ang kanilang papeles sa LTFRB. Kaya tuloy raw ang panghuhuli sa Maynila. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.